Yan, nireshuffle mo. Halimbawa, yung mga district engineers, ilagay sa ibang lugar. Ganon din ang gagawin yan sa ibang lugar. O, diba? Kailangan matanggal po sila. Pero dapat may due process din. Diba? So, importante yung investigasyon. Kaya lang, kung sila mismo yung mag-iimbestiga sa kanilang sarili, hindi yan paniniwalaan ng ating mga mamamayang Pilipino. Isipin yan, whitewash. Diba? So, hindi dapat. Kaya lang, hindi natin mapigil itong mga taga-DPWH, si Secretary Bunuan. Ayaw man mag-resign. Kasi daw, he has to take responsibility. So, maganda naman sana yung sinasabi niya. Kaya lang, nawala na ng credibility yung DPWH. Kung sila yung magsasagawa ng investigasyon, walang maniniwala sa ating mga mamamayang Filipino. Kailangan talaga independent commission. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So lubog na naman ang Maynila mga kababayan. Yung ulan na nadala ng habagat, pati dito sa amin po, bumagsak yung malakas na ulan. At yung bubong mga kababayan ng stage dito sa Piñaranda Park sa amin, kabago-bago. Bagong gawa po yung aming Piñaranda Park. I-repair po siya. Ang budget 96 million pesos. Yung bubong po nagiba. Kani-kanila lang. Bagsak lang ng ulan. Bagsak lang po ng ulan. Walang hangin. May nadisgrasya pa rito. Kasi siyempre, umuulan, sumilong yung mga kabataan. Ayun, bumagsak, mga kababayan, yung bubong ng stage. Yan. So, itinakbo sa ospital yung mga injured. Tinamaan ito. Mabigat yan. Kasi bakal yung frame, oh. Yan yung aming Piñaranda Park. Kabago-bago. Bago lang siya gawin, mga kababayan. Mga ilang months pa lang, siguro mga 3 months pa lang siya. Yan na. Kitang-kita po ang ano? Kitang-kita ang kita. Kitang-kita ang korupsyon po. Walang hangin. Bagsak lang ng ulan. Nagiba. Anyway, siyempre magsasagawa sila ng whitewash. Investigasyon pala po. Magsasagawa sila ng investigasyon kasi wala pang hangin. Ulan lang. Bumagsak na yung bubong ng stage. Diba? Binobuking sila yung kanilang mga katarantaduan. Binobuking ng masamang panahon. O ito sa Maynila na to, sa Quezon City, matindi po. Hanggang dibdib ang tubig baha. Barangay South Triangle po ito. Yan o. Cars and some pedestrians are submerged in floodwater near the corner of Mother Ignacia and Sergeant Esguerra Street in Barangay South Triangle, Quezon City after a heavy downpour ngayong araw na to. Yan o. Kawawa yung mga may-ari ng sasakyan po. Lubog yung makina. Yan o. Nagsisinya siya. Padibdiban niya. Hanggang dibdib. Yan o. Naging ilog na po yung ano. Siguro dating ilog naman talaga ito, sabi ng mga climate experts natin dito. Ano. Ito naman po, dystopian-like scene, sabi dito sa report ng Daily Tribune. Sa Araneta Avenue po, corner Maria Clara Street, lumulbog din sa tubig baha. Yan po. Kaya dyan na tayo dyan, Bin. May bato dyan, Bin. Wala. Kawawa yung mga may-ari niya. Lubog yung makina ng kanilang mga sasakyan, mga kababayan, pati yung Shell station. Diba? Talagang mahirap nang tumira sa Metro Manila po. Ang sabi kasi po,
hindi na makalabas ng mabilis ang tubig sa Metro Manila kasi naharang ng Dolomite Beach at saka yung mga reclamation po. Mga reclamation project sa Metro Manila, dyan sa Manila Bay. Stranded sila dyan, hindi makagalaw. You see? So hindi nila pwedeng paandarin yan. Yan Kasi pag pinandar nila yan, papasok yung tubig sa makina. Yan Grabe po. Wala pang bagyo, mga kababayan. Habagat lang siya. Yan na yung kalagayan sa Quezon City. Ito naman po sa Visayas Avenue. Yan Visayas Avenue po. Tutulong-tulong sila. Malakas yung agos ng tubig kailangan may lobby dapat para mahawakan ng mga tumatawid. You see? At may risk ka pa baka tamaan ka ng leptospirosis. Kaya ingat-ingat po kayo dyan sa Metro Manila. Pati siyempre dito sa amin, ganun din ang kalagayan. Ngayon, sabi dito, yung DPWH nag-form ng anti-graft panel at saka binalasa yung mga officials in wake of flood control projects. Di niya, Mr. Maravillas, masabi mo niyan, nireshuffle mo. Halimbawa, yung mga district engineers, ilagay sa ibang lugar. Ganun din ang gagawin yan sa ibang lugar. Diba? Kailangan matanggal po sila. Pero dapat may due process din. Diba? So, importante yung investigasyon. Kaya lang, kung sila mismo yung mag-iimbestiga sa kanilang sarili, hindi yan paniniwalaan ng ating mga mamamayang Filipino. Isipin yan, whitewash. Diba? So, hindi dapat. Kaya lang, hindi natin mapigil itong mga taga-DPWH, si Secretary Bunuan. Ayaw man mag-resign. Kasi daw, he has to take responsibility. So, maganda naman sana yung sinasabi niya. Kaya lang, nawala na ng credibility yung DPWH. Kung sila yung magsasagawa ng investigasyon, walang maniniwala sa ating mga mamamayang Filipino. Kailangan talaga independent commission. Yan sabi dito, bumuo daw ng Anti-Graft in Corrupt Practices Committee. Tapos, binalasa yung mga opisyal. According to the Department Order number 166 series of 2025, signed by Public Works Secretary Manny Bunuan, yung panel seeks to probe possible graft in corruption made by officials and employees of the agency. Aside from this, the committee will authorize any of its members, the TWG and Secretariat, to travel to inspect project sites and to obtain records and information from any of the department. The committee will create internal rules and procedures in accordance with the 2025 rules on administrative cases in the civil service and other related CAC rules and regulations, sabi po sa document. Sabi ni Secretary Bunuan sa kanyang video message sa Facebook, it was hard to accept the circumstances surrounding his agency. Kahit ano po ang higpit at istrikto ng ating mga pulisya laban sa katiwalian. Sa akin po, tatanggapin ko ang accountability, pero tandaan po ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. So, tingnan natin kung may makukulong sa inyong investigasyon, maniniwala kami. Pero kung walang makulong, lahat absuelto, sino bang maniniwala niyan? And siguro naman, di yan papayagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Unless konsintihin niya. Kaya lang, masisira siya niyan. Di ba? Siya yung nagsabi na maya naman kayo. So, we're expecting na may makukulong, may mapapanagot sa malawakang nakawan, mga kababayan sa DPWH, sa mga projects po sa flood control. Ngayon, may isiniwalat mga kababayan si Antipolo City Representative Ronaldo Puno. Ito, sa report ng Manila Bulletin po, sabi ni Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno, ang dami na niyang sinabi about the House of Representatives mangling of the national budget.
But what if anya the budget guide that the House members received from the start was really faulty? Madaling sabi, kung yung budget mismo anya, at if, kasi may mga na-discovery daw sila, na may diferensya, yung pagkagawa mismo ng budget. In other words, yung design ng budget talagang para makapangurako. Yun na yung design, mga kababayan. Yung sinabit na budget sa kanila ng DBM, dati nang may diferensya. Kasi yung DBM naman po, yung proseso niyan, paggawa ng budget, magsasubmit yung mga different agencies ng ating gobyerno. Example, yung DPWH, ng budget nila. What if nandun na yung insertions nandun na mismo para implement yung mga projects na dati nang nagawa, pero binadgetan uli, mga kababayan, para kukubra na lang. Wala na kailangan na implementation. Kasi na-implement na, pero binadgetan uli para makubra. May ganun pala po. Matindi. Yan ang sabi dito. Pono hinted at the possibility of this scenario as he said that the 6.793 trillion National Expenditure Program or NEP for 2026 that the House of Representatives received from the Department of Budget and Management was replete with glaring discrepancies. Yan daw yung na-discover nila. Ang dami daw na discrepancies. Na-discover sila. Yan o, pakinggan natin itong courtesy of House Representative. Nagpa-press con po si Representative po, no? Pakinggan po natin mga kababayan yung kanyang sinasabi rito. Yung nakakatawang example, yung sa Marikina kay Congressman Marcy Chodoro. Dumating yung kanyang proposed NEP for 2026. Nung nakita niya, magkatabi kami dun sa hearing sabi niya, soli ko na to sa DBM. Bakit? Sabi niya, lahat ng projects na nakalista dito, tapos na Oh. At hindi po. Sa Marikina daw, lahat ng nakalista na project, tapos na. Pero binadgetan. May panigabagong budget. So, mangyayari, kukobrahin na lang po yung budget kasi tapos na. Talagang sindikato po sa gobyerno. Matindi. So, malamang hindi lang sa DPWH. Baka may mga kasabwat pati sa DBM. Nakita na ninyo, mga kababayan? Talaga, tapos na. Tapos na sabi niya. At saka yung sa isang project na binisita ng presidente kasama namin, hindi na isama. Yun. Number 1 yun, Kaya nagalit po yung ating Pangulo. Maya naman kayo niya. Matindi po ang sindikato sa gobyerno. Nakasanayan na kasi nila yung pandaraya, mga kababayan. At walang sumisita sa kanila. Kasi nga, magkakasabwat. Ati-ati siguro po sa kita from the taxes of the Filipino people, ninanakaw ng buo yung budget. Walang implementation. Bakit? Tapos na yung project, pero binadgetan. Mangyayari niyan, kukobray na lang po. Ngayon, tinginan kami sa aming mga NEP. Nagbigyan ako ng kopya ng district engineer. Pag-submit niya, nagkaroon din ako ng kopya ng report ng regional director nung sinabit nila sa national. Alam mo kung ano natanggap namin? Okay. Number 1, yung mga lahat ng flood projects, doon sa, kung pamilya ko sa Antipolo, yung baha sa amin, yung Barangay Mayamot, Munting Dilaw, at saka Mambugan, hindi ba? Ngayon, maniwala kayo, lahat ng projects doon, nawala. Priority namin yun Alam mo, tsaka yan, continuing program yan. Hindi naman na yung flood program, nabanggit ko na to dati. Ang unang uunahin mo, yung pinakadikit sa ilog Kasi kung hindi mo inayos yun, hindi lulusot yung tubig galing sa taas So, umpisa mo sa tabi ng river, pataas kang ganon. Okay? Di nandun na kami. Medyo nandun na kami sa second stage Kaya nga hindi na kami nagtatapon ng tubig sa Marikina dahil natapos na namin yung first stage. Problema namin, tumatapon pa rin kami sa Cainta. Nagmi-meeting kami lahat yan ng mga mayor niyan Nagkakasundo kami kung paano gagawin ng projects para magkatulungan. Diba? Ngayon, nawala lahat ng aming sinetap sa Mayamot Kaya kawawa ka kung nakatira ka sa mga Kingsville, alam mo yung mga ganon.
Ay hanggang ngayon, lubog-lubog yan eh. Hindi ba? Kasi bakit? Hindi talaga lumusot na naman yung projects. 2 taon na yan. Ngayon, every time may nakikita kami sa inyong mga broadcast na may nababaha sa Antipolo, alam mo kung anong sinasample lagi? Mayamot High School. Mayamot National High School. Isipin mo, may project kami pantanggal na baha doon. Nawala na naman. Tapos, ito malungkot. Napalitan. Nalagyan ng project. Hindi naman namin alam kung saan galing. Ha? 100 milyon, ha? Hindi na. Kita ninyo ang galamay ng sindikato po? Matindi ang ginagawa ng criminal syndicate. Hindi lang siguro sa DPWH, pati sa DBM. May alam saan galing. O di nakaisa na sila doon. Ng baboy pa. Yung 70 million na project, ginawa nilang 1 million. Yung mga 100, ginawa 7. Ginulo talaga. No? So, nagtitingin kami. Paano ayusin to? Ngayon, kasi ang sistema sa amin, di ba? Pagka meron kang nakitang hindi tama, gagawa mo ng errata. Di ba? May mga nagsasabi, pag inirata yan, kalukuhan na sigurado yan. Kung hindi namin i-errata to, iiwan namin ganyan yan. Magagawang projects, walang kinalaman sa pangangailangan ng tao. Yun talagang hinihintay nila, hinahanap nila, walang pag-asang ma-implement. Ano na naman yun? Di ba? Ngayon, nag-usap kami sa party leaders meeting. Pasensya na sa ibang party leaders, binubunyag ko yung mga pinag-uusapan namin. Pero tingin ko kailangan malaman. Open naman sila lahat din dito. Nung nagtanungan kami, halos lahat. Ang dami. Ako lang. Ito pa. Kung di ba naman napakawalang yan ang gumawa nito. Sabi nga ni Madjo si Majority Leader, sabi niya, Sandro Marcos. Sabi niya, I also experienced the same thing. Pati yung mismong distrito ng ating Pangulo at ang ating Majority Leader, kinanarin ng ganyan. Napakawalang yan talaga, hindi ba? Maraming diskusyon kahapon. I will leave it to the Chairman of Appropriations to tell you ano yung specific solution. Siyempre, nakahanap kami ng solusyon. Ang unang reaksyon namin lahat, kung walang yan na ganito, idali na lang natin lahat sa Presidente. Alam mo, burahin na natin lahat itong budget process. Diretso na lang kay Presidente kasi pag nag-reenacted budget tayo, the amounts will remain. Hindi naman ganun kalayo sa last year's budget yung halaga All the project classifications and titles will disappear. Di ba? So, anong mangyayari? Zero base ka ngayon. Mag-isa-isa kayong pipila kayo kay Presidente, justify ninyo. Pero mas mabuti justify namin kay Presidente ito dahil alam namin talagang tinitignan niya to at saka nagmamalasakit sa para sa tao. Kung kani-kanino lang kami pupunta, ito i-justify namin dito sa mga hindi naman namin alam kung anong nangyari dito. Paano namin pagtatanggol yan? Hindi ba? So, yun ang naging problema. At yun ang kaya sabi ko, hindi, dapat imbestigahin natin. Nag-agree naman sila lahat. Hindi, tama, imbestigahin natin yan. Sino ba may kagagawa yan? Paano nangyari yan? Di ba? Yan pangalawang stage. Ito na lang yung talagang, the straw that broke the camel's back sa amin. Kasi, siyempre may mga natanong na. Hindi ba nakikita ng DBM kung 73 million, 73 million, 73 million, sa 10 73 million, di ba? Tapos 10 rin na 93 million, tapos may ilan na 40. Hindi ba nila napupuna yun? Sunod-sunod naman nakapila yun sa isang pahina, di ba? Anong kailangan tinapos mo para makita mo na medyo suspicious yun? Di ba? Kailangan ba nag-criminology ka para malaman mo, teka muna, tagilid yata ito di ba? So, yun ang problema natin. Maraming lumalabas na ganyan. Ngayon, dun sa ibang mga agencies, sinabi ko na nga, hindi naman kami kasali sa pag-formulate ng agency. So, mga agency finance people na magbabantay sa kanilang mga entries, no? Pero sa tingin ko, baka walang nangyayari katulad dito sa DPWH. Nako, kawawa yung mga kasama kong congressman na kuminsan nabibintang ng kung ano na wala namang kasalanan. At nakikita ko naman marami talagang seryoso naman sa trabaho.
Siguro hindi naman kami 100% perfect na house, ano. Pero by and large, masipag sila. Ang dami binabasa pag congressman ka. Basa ka ng basa. At kailangan naintindihan mo. So, pero isipin mo, ang dami na nga ng trabaho. Ang hirap na nga sundan lahat ng mga nakikita nila. Tapos biglang tatamaan ka ng ganito na hindi mo alam paano mo isasolve. Sir, two follow-up questions. Ito ba yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na parang hindi na raw, parang inuulit daw yung mga projects? Yun ba yung sinasabi? Kasama na siguro yun Kasi ba't mo ilalagay sa Marikina budget yung tapos na? Matindi po. Kasi pag na-approve yung budget na walang nagpasa nun, na-approve yun, edi pasok yung pera. O sino ngayon maggagawa ng implementation niya? Di yung ahensya. So parang tumama sila sa loto bigla. Hindi ba? Kasi wala nang kailangan gawin na proyekto pero nulumanding na naman yung budget sa kanila. Tapos. Yun ang sama talaga Hindi talaga ang hirap paniwalaan na may nangyayaring ganyan. Siguro dapat buksan natin, di ba? Tingnan natin, imbestigahan natin to. Paano ba nangyari to? Kasi laging tinuturo DPWS. Pero nagbigay sa amin ng papel na yon, DBM. So sinasabi nila pagtanggap namin, hindi kasi siguro sa central office ng DPWH yan. Siguro, di ba? Mag-imbestiga na tayo para sigurado. Ha? Malaman natin kung saan ba talaga nanggaling yung problema na yan. Yun ang gagawin natin. Madaling sabi, pati sa DBM may sindikato na rin. Ito kasi yung proseso ng budget. Yung DBM, siyang nagpiprepare ng National Expenditure Program. The DBM consolidates the budget proposals from various government agencies tulad ng DPWH and then submits the proposed budget to the President for approval before it is transmitted to Congress for legislation. Ito yung breakdown ng proseso. Number 1, agency budget proposals. The government departments tulad ng DPWH, DNR, etc. prepare the budget proposals based on the national development plans in government priorities. The number 2, yung DBM, siya yung mag-consolidate nitong mga budget proposals to formulate the national expenditure program. Number 3, submission to the President. The DBM led by the Budget Secretary presents the finalized NEP to the President for approval. Tapos, number 4, itatransmit na sa Kongreso yung National Expenditure Program to initiate the legislative process for the National Appropriations Bill. Doon pa sana, doon palang daw mga kababayan sa NEP, may mga insertions na doon, may mga projects na tapos na, binadgetan uli. So, kukubra na lang. Matindi ang sindikato. At ang worst, mga kababayan, pati yung anak ng presidente, na biktima, si Sandro. You see? Kaya sabi ng ating Pangulo, maya naman kayo. Seryoso talaga po ang problema natin sa korupsyon. Seryoso po. Ngayon, si Ping Lacson, seryoso talaga. Sabi rito sa balita, conflict of interest, Lacson tells DTI. Siyap to file RAPs versus 2 pickup members who bag government contracts. So nanawagan siya ng immediate investigation in filing of necessary criminal and administrative charges against at least 2 members nitong Philippine Contractors Accreditation Board or PICAB for overlapping and conflicting positions as owners of construction companies while serving as members of the board and bagging government contracts. Sabi niya rito, paging PICAB instead of an outright denial, you should at least look into allegations against your own people's improper conduct. Aside from reports of corruption in your ranks, there is potential conflict of interest involving 2 board of directors in violation of Republic Act 6713, sabi po ni Ping Lacson. Ang tinutukoy niya, itong sina engineers Ernie Bagaw and Arthur Escalante. He noted that records show both Bagaw and Escalante signed contracts with the DPWH as presidents of their own construction companies
for government projects while sitting on pickup. Sinalaula na po lahat. May tagakuha nga po na yung asawa, kontraktor pala. Tapos yung asawa, sa kuha. Sa bagay, yung kuha ng kuha. Kuha lang ng kuha kasi yung asawa, taga-kuha. Yung asawa niya, kontraktor. O, diba? Yan, Nabulgar, asawa ng COA Commissioner, kontratista ng flood control. Lumabas sa datos ng gobyerno na halos 200 milyon halaga ng proyekto sa flood control ng DPWH na kuha ng kumpanyang pinamumunuan ni Marilo Laurio Lipana, asawa ni COA Commissioner Mario Lipana. Ayos na ayos. Yan, nominee ng vendors party list. Yan, sabi dyan, meet Madam Marilo Laurio Lipana. She's not your typical owner of a construction company. Isang construction company, ang Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation, ay pag-aari na at pinatatakbo ni Madam Lipana na nakakupo ng aabot 200 million halaga ng flood control projects, ay nabuko na asawa pala ng isang COA auditor, si Mario Lipana, na ang trabaho ay auditor ng COA Fraud Division na nagbobosisi ng mga flood control projects. Matatandaan na si Madam Lipana ay tumakbo na nominee ng vendors party list at natalo kasama ni Diwata. Kaya pala gustong tumakbo sa vendors party list na pag naging congressman may pork barrel. O, diba? Butit na talo po. Ayun. So, makikita ninyo, naglipana na ngayon ang mga kurakot. Naglipana sa iba-ibang mga opisina ng gobyerno. Yung iba, papasok pa lang. Diba? So, abangan natin mga kababayan. Ako, tiwala ako sa investigasyon po ni Ping Lacson. Pero yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, kaduda-duda.